Hello everyone! Ito ang aming kaganapan for today. Dahil nagkaroon ako ng frozen shoulder, iniinda ko na talaga siya ng hindi naman ilang buwan pero siguro may isang buwan na rin. Masakit siya kapag napupwersa. Hinahayaan ko lang siya kasi akala ko kusang mawawala. Pero after 1 month, ganun pa rin siya. Ang masaklap, nagkaroon pa ako ng kibit sa likod. So, ang sakit-sakit niya lalo kumilos. Hanggang sa apektado na yung dibdib ko, yung batok ko. Hanggang sa ilang araw, nagkaroon ako ng stiff neck. Diba, pahirap. At hindi ko na talaga siya kinakaya. Talagang ang hirap na kumilos. Kaya napasugod na kami dito kay nanay, dito sa Honda Bay, sa harap ng China Temple. Basta yung temple ng Chinese. Pangalawang balik ko na dito kay nanay, nung una yung last year pa. Nakilala lang namin si nanay, galing siya noon ng Maynila. Tapos parang kaka-start niya lang ulit magmasahe dito sa Palawan. Palawan niya rin si nanay pero matagal siya naka-base sa Manila. Ang kwento niya parang pinauwi na siya ng mga anak niya dito kasi medyo may edad na rin si nanay. Magaling si nanay, hindi ko alam kung paano niya naaaurahan yung itsura mo. Nalalaman niya. Parang pupulsuhan ka lang niya. Tapos siguro titignan niya yung aura mo kung ano, pero hindi eh. Kasi nung pumunta kami sa kanya last year, hindi niya pa na mamasahe yung asawa ko. Alam niya kung saan yung masakit sa asawa ko. Parang pinulsuhan niya lang tapos sabi niya, ang masakit sa iyo yung likod mo, no? Yun, may sinabi siyang ganon. Tapos sinabi niya rin kung saan nanggagaling yung sakit niya sa likod. Kaya rin pala namin nakilala si nanay dahil kay kuya. Kasi siya talaga yung kakilala ni kuya. Tapos yung mother namin nasa Manila last year dahil sa trabaho. Nagkasakit siya doon at na-admit siya ng isang araw. Tapos ang finding sa kanya ay kailangan siyang maoperahan dahil nagkaroon siya ng bukol or meron siyang bukol sa matris niya. Nung nasa Manila siya, nahirapan na siyang umihi noon. Kaya parang lumaki yung tiyan niya kasi binakbakan niya ng tubig, uminom ng maraming tubig na hindi niya ini-expect na lalala, na lalong hindi siya maiihi. Tapos yung ininom niyang tubig may stuck sa tiyan niya. Yung tiyan niya lumaki na bloated. Kaya nakatiter siya nung nasa Manila siya. Siguro isa rin sa reason dahil yung sugar niya pumalo din talaga tumaas. Na hindi niya rin ini-expect na tataas yung sugar niya kasi wala naman lahi. Wala silang lahi na gano'n. So, nung umuwi na siya ng Palawan, dinala siya nila kuya dyan. Sumama pa kami nun. At ang sabi ni nanay ay meron siyang sciatica. Kaya raw nahirapan siya umihi dahil parang nagtabingi yung sciatica niya at yun ang inaayos ni nanay. After noon, ilang days, ilang weeks, okay na ulit si nanay. Bumalik na siya sa dati. Yung ihi niya, normal na. Lahat normal na. Bali, ang ginagawa niya na lang ngayon ay diet siya. Limit na lang yung kinakain niya kasi tumaas din talaga yung sugar niya. Tapos, yung buntis dyan, nakausap namin dyan ngayon ni nanay. Yun din nakasama namin na pumunta dyan last year. Paayos siya ng matris niya kasi ang tagal niya nga hindi nabubuntis. After noon, ayan na, buntis na siya, di ba? Kaya pala matagal siyang hindi nabuntis dahil ectopic pala siya. Kaya hindi ko alam kung yun ang isa sa naging cause ng... Ang alam ko nga pag na-ectopic hindi na nabubuntis, di ba? Pwede naman pala siya ang patunay. Tapos, nung ako naman, tapos na silang lahat, si kuya ko tapos na, yung asawa ni kuya, nanay ko, yung buntis, yung kapatid ko na isa, yung asawa ko, tapos ako yung huli kasi wala naman akong balak eh. At saka libre, kaya grab ko na yung opportunity. Kaya ang dami namin dyan kasi libre ni kuya yan. Syempre may kasabihan nga 'di ba na opportunity knocks once. Kaya pag may offer, grab it. So, nakaka-relax talaga. Ang sarap ni nanay magmasahe. As in, sulit na sulit yung ibabayad mo sa kanya kasi talagang smooth, tapos hindi siya mabilis. Binilisan ko lang to sa video kasi mahaba talaga siya. Aabutin kayo ng 1 oras at mahigit. Kaya sinasabi ko sa inyo, sulit talaga yung ibabayad ninyo. Eto nga pala, balik tayo sa kwento ko na ako yung huli na minasahe ni nanay nung pumunta kami dyan nung last year, 'di ba? At pinulsuhan ako ni nanay, tapos naaurahan niya yung itsura ko. Siguro nakita niya na payat ako. Tapos siguro nakikita talaga sa itsura kung may problema ka, depressed, diba ganyan. Ang sinabi ni nanay, ang nangyayari daw sa akin ay stress. Meron daw akong depression.
Tapos sabi ni nanay, kung may galit ka sa puso mo, pakawalan mo, magpatawad ka. Tapos sinabi ng nanay ko, tama, tama. Na, kumbaga pa na, natuwa din yung nanay ko sa kanya kasi nalaman niya nga na stress ako, na ganun yung pinagdaanan ko, pumaya talaga ako. Tapos sinabi ni nanay na sa akin na balik ka dito, tulungan kita. Pero hindi na ako nakabalik. Yan, ito na lang yung ulit na nakabalik ako sa kanya. Ang ginawa ko na lang, nag-focus ako sa sarili ko, tinulungan ko na lang yung sarili ko na bumangon, na hindi naman kasi yung pagpapatawad, hindi naman instant. Hindi naman basta-basta yung pagpapatawad na yan eh. Nag-focus na lang ako na darating din yung panahon, hindi ngayon kasi ang hirap talaga lalo yung ginawan ka ng hindi maganda na sobra-sobra na ibinigay mo naman lahat ng kabutihan mo sa kanya, sa kanila pero hindi nagsasawa na gawan ka ng mali, hindi nagsasawa na saktan ka. 'Di ba? Parang ang hirap patawarin. Pero syempre, nakafocus na lang ako sa darating yung panahon na magiging okay ang lahat. Yun na lang, gano'n na lang yung mindset ko sa sarili ko. Kaya medyo nakahinga-hinga ako ng maluwag. At saka pag dumating yun or nangyari yun, syempre magkakaroon ka na ng limitasyon. May limit na, hindi na sobra-sobra yung ibibigay mo or yung tiwala na ibibigay mo, 'di ba? Kumbaga pa natuto ka na. Kaya nga naniniwala ako sa sinasabi nila na ang tao daw ay natututo or nagmamatured. Hindi ko naman alam kung matured na ako, 'di ba? Pero natututo sa experience or nagmamatured sa experience, hindi sa edad, 'di ba? The more na marami kang pinagdaraanan or pinagdadaanan sa buhay mo, nasa sayo na yan kung paano mo siya haharapin, yung mga pagsubok, kung paano mo lalabanan, kung paano ka magiging matatag, 'di ba? Kasi maraming taong sumuko, maraming taong hopeless, maraming taong talagang tingin nila wala nang chance. Ganun na ganun ako pero laban ko kasi tuwing nakikita ko yung mga anak ko, hindi ako pwedeng ako yung maunang tumumba or sumuko, 'di ba? Kasi pag nakikita ko sila, sino yung masasandalan nila? Kasi iba pa rin yung love ng nanay, 'di ba? Iba pa rin yung love ng nanay kaysa sa ibang kadugo. Kumbaga pa, pag ako yung mahina, paano yung mga anak ko? Sino yung magiging sandalan nila? Kung hindi ko nilabanan yung nangyari sa akin, hindi ko rin alam kung paano talaga yung mga anak ko kung iniisip ko, sino mag-aalaga sa kanila? Kahit ganito ako nanay, strikta, masungit, maraming bawal. Hindi ko kakayanin na makita sila na nasa kamay ng kahit sinong kadugo namin na tinatrato silang okay kapag nakatingin kami pero kapag hindi kami nakatingin ay ganon sila baliwalain or walang pakialam, 50-50 lang ba yung feeling sila sa bata. Ayoko nun, masakit yun sa part ng mga magulang syempre. Parang ano lang yan eh, yung makikisama ka sa ibang tao na ikaw mahal na mahal ka ng mga magulang mo tapos yung mga tao na yun, yung parang hindi ka tinatrato ng tama, 'di ba? Masakit yun sa part ng magulang mo na nakikita ka na ginaganon ka nila. Tapos eto na nga, napalayo na yung topic ko. Siyempre, kasama na yan sa stress ko, depression, yung mga kasalanan ko na mismo sarili ko, hindi ko mapatawad. Yan, isa rin yan sa sinearch ko. Ano yung tawag yan? Soul searching. Kumbaga pa, isa yan sa inano ko sa sarili ko na yung mga kasalanan ko, patawarin ko yung sarili ko. Na huwag kang ma-pride or tanggapin mo na nagkamali ka ng ganito ganon. Basta tanggapin mo sa sarili mo na nagkamali ka talaga. Huwag ka nang lumaban or huwag ka nang manindigan na ikaw ang tama, na wala kang ginawa. Kahit deep inside talaga na meron, pero huwag mo na ilaban. Kumbaga pa, yun nga, patawarin mo yung sarili mo. At ito yung number 1 na nakatulong talaga sa akin ng malaki na hindi ko kailangan pa-psychiatrist, 'di ba? Alam nyo, nagpa-doktor ako dati. Sinabihan ako ng doktor na ang sakit ko daw ay sa utak kasi wala akong sakit pero feeling ko may sakit ako kasi iba talaga yung nararamdaman ko. Ang dami kong doktor na pinuntahan, nagpa-ECG ako kasi nga yung heart ko, nagigising ako na madaling araw. Yung heart ko lumalakas ng palpitate tapos bukod sa ECG, hindi pa ako makontento. Nagpa to the echo pa ako. Normal.
Lahat ng test pinagawa ko, nag-thyroid test pa ako, kung mahal-mahal ang thyroid. Normal din dahil nga yung mga cause ng palpitation ko, hinahanap nila, walang makita. Lahat sugar, lahat normal, BP normal, mababa nga yung BP ko pero normal na rin yun. Kaya yung doktor na pinuntahan ko noon na, alam mo kung anong problema mo? Sabi niya, alam mo kung anong sakit mo? Sabi niya, sa utak. Tapos natawa ako. Hindi ko, natawa talaga ako. Seryoso ako kasi talagang bantay na bantay ko yung nakafocus ako kung ano sasabihin niya sa akin, di ba? Talagang nakaseryoso yung mukha ko. Tapos pag sabi niya yung sa utak ang sakit ko, natawa talaga ako. Sabi ko talaga, grabe ko naman, Dok. Tapos natawa lang ba ako? Tapos sinabi niya na mag-diet daw ako. Hindi naman totally diet pero proper ba yung kain ko? Balance diet lang. Tapos sinabihan niya rin ako na mag-pray. Talagang prayer yung pinaka siguro nababasa niya na yung sakit ko na may anxiety ako, ganyan. Ako syempre lutang kasi hindi ko alam yung sakit na yan at never ko pa talaga na-experience yan sa buong buhay ko. Yung dati na malakas yung loob ko, ngayon ganun pa rin yung isip ko, malakas pa rin yung loob ko pero yung katawan ko parang hindi kaya. Yung dibdib ko kumakabog na. Ganun siya. Tapos talagang malaking tulong sa akin yung prayer. Nanonood pa ako na YouTube, yung 700 Club of Asia, yan. Mga nakatulong talaga sa akin yan. Tsaka isa rin sa reason siguro dahil nung buntis ako, syempre nabuntis ako at nanganak ako, syempre meron akong postpartum pa. Magkakaroon ka pa talaga ng postpartum, siguro isa yan sa reason. At isa rin sa reason na siguro na depressed na rin talaga ako dahil yun nga, nasabayan ng pandemic kasi eksakto talaga pandemic yun. At ang daming close sa akin na COVID, kaya isa yun sa talagang parang doon ako nagkaroon ng sakit na anxiety na nagkaroon ako ng trauma. Tapos, syempre gusto kong magtrabaho nung time na yun, kakapanganak ko pa lang pero wala akong magawa kasi nga kailangan ng inject. Ayaw ko magpa-inject kasi breastfeeding ako. Takot ako magpa-inject nung time na yun. 'Di ba? Parang isa yun sa nagpabigat sa dibdib ko yung against ako doon na kaya lang, kailangan, ang ginawa ko, pinalaki-laki ko muna yung anak ko. Pinaano ko muna siya ng ilang buwan bago ako nagtrabaho, bago ako nagpa-inject. Tapos syempre, nung nanganak ako, mag-isa lang ako, wala akong katuwang. Ako lahat, ako nagluluto, ako naglalaba. Hindi nga ako nakilala ni nanay na ako yan kasi nung last year, ang payat-payat ko daw, ang tangkad ko tignan. Tapos ngayon, natuwa siya, ang taba-taba ko na ron, bumansot naman daw ako tignan. Isa rin sa dahilan na nabinat talaga ako. Pero in fairness, umukay naman ako ngayon na hindi ko kailangan na dumalaw sa psychiatrist. Hanggang dito na lang. Bye-bye!